Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J. And for today's video, market update muna tayo, no? For gold, Euro USD, and GBP USD. Okay, syempre, i-check muna natin ang Forex Factory. Okay, so today is June 13. Kanina nagkaroon ng madaling araw yon 2 a.m. Nagsalita si Powell, no, FOMC statement. Siyempre tulog na tayo nun. Tapos mamaya na naman 8:30 PM, PPI. So very magiging volatile na naman ang market kaya careful tayo sa ating mga trades. Tapos kagabi yung CPI ay medyo hindi favorable kay US dahil 0.3% expected or ang forecast pero ang actual result ay 0.2%, okay? And then yung CPI month-to-month, 0.1% ang forecast, pero 0.0% ang actual. Tapos CPI year-to-year naman, 3.4% ang forecast, pero ang actual result ay 3.3%. Okay, kaya naman tignan natin yung DXY. Yan, nakita nyo to, oh, itong malaking red candle kagabi. So, biglang nagkaroon ng sell-off sa US dollar because of the CPI which is bad. Okay? And then, nung nagsalita naman si Powell, so around 2 a.m. naman, ayan, medyo nakabawi. Okay, so possible, tingnan natin yung news. FOMC holds funds rate steady, no rate cut. Still confident inflation headed to 2%. So kaya nakabawi si US dahil hawkish pa rin naman. Ayan, so Fed officials projected single 25 BP rate cuts in 2024. Powell calls CPI encouraging but wants more data to gain confidence. Okay. Begin now with our analysis, starting with the XAU-USD. So, looking at the daily time frame muna tayo. Okay. So, during the daily time frame, as you can see, uptrend pa rin na pa naman. However, currently, if you can notice, ang price ay nagsa-sideways lang dito sa area ng resistance na 'to and support na 'to. After this impulsive move to the upside, nasa correction phase ang market. Okay? Yan. Looking at the H1 time frame, nakita nyo 'tong very impulsive move na 'to. It happened 'no, kagabi. US CPI, nagkaroon ng rally sa gold. Okay, pero nung nagsalita na si Fed Chairman Powell, ayan, nag-start ng mag-decline ang gold. Okay? We will use the P from this high to the low. We can see naman na yung rejection niya ay nangyari dito sa 50%. Therefore, nagkaroon talaga ng resistance dito sa level na 'to, okay? Yan. This is previous support and ngayon nag-a-act siya as resistance, okay? For if check natin sa 15 minutes, ayan. So, meron ditong double top and nagkaroon na din ng breakdown dito sa neckline na 'to. Ever na niretest niya ulit dito, yung price, pwede tayong mag-sell. Okay. And ito yung magiging target natin for gold. Okay? Dahil ang pinapakita niya dito sa X4 ay downtrend pa rin naman. Okay? Ayan. So, this is my possible setup for today kay gold. Okay? So, mas okay pa rin na hintayin natin na magkaroon dito ng confirmation candle bago tayo mag-sell ulit. Okay? Next naman, Euro USD. Hmm. Looking at the daily time frame, okay. So dito naman sa daily time frame, no, meron tayong impulsive move. Meron tayong impulsive move to the upside. Okay. So as you can see, nagkaroon ng rejection dito sa area ng sa area ng support na 'to.
Okay. Yan, ibig sabihin very strong talaga 'tong area ng support na 'yan. Dito nagkaroon lang ng false breakdown pero ayan, pero as you can see well respected pa rin itong area na 'to, okay. So, ngayon possible ulit na balikan niya yung area na yun and that's the time maganda ulit mag-buy, okey. So, dito sa M15 very impulsive move din itong move niya to the upside. At ito yung during CPI 'no, nagkaroon talaga ng rally kay euro, okey. And then as explained naman bullish talaga ako kay euro, USD dahil nga yung COT report ay, nag-a-add yung mga big institutions ng long orders nila, okey. Aabang ako ng buy opportunities dito kay euro, USD. Okay, if magkaroon ng pullback dito sa area na 'yan, use, resistance yan, okey, possible mag-act as support, okey? Ayan. So, if magkaroon dito ng confirmation candle, puwede tayong mag-buy diyan, okey? Pero remember puwede pa rin naman niyang i-retest itong area na 'to. Dahil dito sa H1 meron na rin double bottom, okey? So, possible na i-reach nga niya itong area ng neckline na 'to, tapos doon magandang sumabay for a buy buy trade, okey? For the last pair, GBP/USD naman, check ulit natin ang daily. Okey, so dito sa daily ay ang taas naman yung price, okey? You can see unti-unti umaakyat ang price, 'yan. So possible na i-reach niya rin itong resistance level na 'to ulit, okey? 'Yan, so kailangan ma-clear natin talaga itong area na 'to. 'Pag nagkaroon diyan ng breakout and then sa retest dun tayo puwedeng mag-buy, okey? Pero sa ngayon dahil nasa resistance siya, alam naman natin 'pag nasa resistance ang price, mga sellers ang present dito. So may possibility na i-push pa rin ang price to the downside, okey? And if mangyari yun, okey, if ever magkaroon ng pullback, puwede tayong we can use the Fibonacci, yan. So if ever magkaroon dito if ever i-retest niya ulit itong area na 'to, this is a previous resistance, possible mag-act ulit as support and also lining up sa 50% fib ratio, puwede tayong mag-buy diyan, okey? Yan. Tignan natin ang M15 kung ano yung structure niya. Dito sa M15, wait natin ang price na i-retest itong area na 'to, okey? Kasi diyaan nagkaroon ng demand. As you can see nung pumunta ang price diyan, bigla na lang bumulusok yung price to the upside. So therefore, possible na marami pang pending orders dito ang mga big institutions and puwede natin sabayan mag-buy, okey? I hope marami ulit kayong natutunan sa video na ito. Ba-bye.